kaway. Ayan. Ina. Yan. So, masisimulan na ang aming for the first day here in Bohol. Masisimulan na ang aming Panglao tour. So, itong kinuha naming tour is may kasamang service na tricycle. Pero ang social ng tricycle, napaka comfy. Ang iniisip kong tricycle kasi yung masikip at maliit na tricycle. Pero ito yung parang jeep tricycle. So napaka comfy. Ito po, busy pong aking friend. Yan. So I'm not sure kung ano yung mauuna namin puntahan. Pero bahala na. Ayaw magtanong. Gusto ko surprise. Para sa aming first stop is Bohol Bee Farm. Sana hindi ako isting ng mga birit. Ano bang makikita natin dito? So meron siyang, ito yung tour. May ice cream production, coconut, traditional raffia weaving, arts and crafts. So, yeah. Let's go. Offer ng funds transfer, ma'am? Yes. Sige, tara. Tatikot tayo dito. Ang in-order niya ay spicy ginger. Alam mo, kakaiba yung mga flavor, diba? May spicy ginger, malunggay. Saan ko makita ng ganyang flavor? Peanut kisses, which is not available. Dragon fruit. Ako, avocado kasi favorite ko yan. At seasonal lang siya. Sige, tikman mo na. Ang sarap. Ito po. Lumitik pa. Ayan, tikman mo nga. Naiwagaan ako sa spicy ginger kung anong lasa. Kumusta? Creamy. Lasang ginger. And it's spicy. Talaga? It's good. Ang kaya? Ayun, predictable naman yung avocado. Talagang masarap. Gusto ko siya tikman. Try mo. Ito yung spicy ginger. Tikman natin kung anong lasa. Lasang-lasa yung ginger. Hindi ko na-imagine. May aftertaste siya. Na maanghang, di ba? Oo. Which is good. In fairness. Tsaka ang creamy niya, di ba? Oo. Ay, grabe ang tapang. Grabe. Pero, yeah, masarap. Pero feeling ko hindi ko siya magiging favorite. Avocado pa rin. So, this is the life moments. So, habang kumakain ng napakasarap na ice cream, is ito, in-enjoy namin ng friend ko ang napakagandang view. Labas siya sa isip ko. Ay, ang sarap. Ang gagamitin na natin sa kanya, cash out niya. Kanyari, if ever merong related sa isip ko na dati mong ginawa. Kapaliran mo lang yung client. Client is, pwede rin si LRT. Gusto ko namnamin itong moment na to na pero ang ganda-ganda, yung itong beach. basta cash hub na yun. Kakain ka ng sasarap na pagkain. Parang ganon. Yung combination nun, di ba? Oo. Parang basta magkakakilanlan niya. NCBI na siya. This is the life. Okay? Magkahiwalay. May space sa gitna.
So sa Bohol Bee Farm, ang nagustuhan ko sa kanya or yung kakaibang experience ko doon sa place na yun is yung number 1, yung pagtikim sa spicy ginger ice cream na may kasama cone. So, weird yung ice cream, pero masarap siya. Hindi siya yung parang nakakasuka na weird, pero masarap siya. And may aftertaste lang siya na luya, tapos maanghang. So, weird talaga, pero nice kind of weird. So, I totally recommend it for unique experience. And ang ganda rin ng mga view, tapos ang ganda ng mga yung mga weave or artwork. So, na-appreciate yun. So, yun ang aking summary for the Bohol Bee Farm. Wala akong nakitang bee. So, may kinausap ako na staff doon na sabi natangay daw ng bago yung mga bee. So, naghahanap pa sila ng queen bee. So, ayun. Wala kami nakitang bee farm for now. That's it. Tingnan natin sa next destination. So, meron kaming pupunta na kami sa Hinagdanan Cave and Bat Resort. At ang entrance fee is 50 pesos. So, dalawa kami, kaya 100. Ayan. Ito na po. Hello po. Pakilag ba pero one name lang po, ma'am? One name. Sulat natin pangalan nito. Hindi mag-swimming, ma'am, sir, no? Ay, hindi po. Then, one female and one male na lang po din. So, ayan. Tara. Malalim daw to. Tingnan natin. Ay! Ano? OMG. I'm so scared. Madulas na siya. Ako, madulas. Tawa ka. Grabe yung cup eh. Ako may... Ay! Puta ko. May panikyat. Oo, meron yan. Ang lalim naman. Oo nga. Ay, nice. Legit na cave talaga, oh. Ano ba yung mga tawag? Stalactite? Parang may, may tawag. Kalimutan ko na yung... Ay, nawala na. Dati memorize ko yung mga ganyan. Bahala na. Very nice. Mas pwede mag-swimming. Picture and levels na. Ang galing ng photographer ni Coach niya. Ang galing ng photographer naman. So, mana sir? Mana first entrance sauna sir na discover? Ha? Hindi natin. Sauna sir nila kung kaya na. Ayun, pwede mag-swimming. Kaya pala. So, ilang yulugan ng bato. Ang mag-swimming daw may magkaka-love life. Ay, oh my God. Talon. Ang mag-swimming daw magkaka-love life. Mix sa seawater sa freshwater. High tide. Ay, pakinggan natin yung sinasabi ni Ikaw Coach. na maligo rin ang mawala. Sa dagat na po na mawaton. Ay, hindi na naintindihan. Nagpisaya. Sila sir. Ang linaw ng tubig, oh. Sir, may malumos. Enjoy ka na. Pwede kaya kahit yung paa ko lang. Paa ko lang, di naman ako maliligo eh. Sige. Picture. Kung may left kita naman, pero ang mong left gap, 4 minutes, Andito na kami sa Nova Shell Museo. At ang entrance fee ay 100 pesos lang, or senior citizen 80 pesos. It's free of charge yung mga 6 years old and below. At ito ang kanyang opening hours. Yan. Yan, pasukin natin. So, punong-puno siya ng mga shells. Itong weirdo. I'm scared. Binom nila is times 2 pa kayo sa binom ng mga snake. Ay,
Yan ang tinawis, wala pa pong gamot. Pero hindi naman sila yung nang-a-attack. Hindi. Basta lang... Basta matapakan. Matapakan o mahawakan mo yung bandang bibig. Ito kasi yung bandang bibig nila. Itong nandito sa... Ito yung nasa ano po, pinakailalim. Wow, interesting. Kailangan Pero mapicturean kahit natin. mga venomous po yan, once na niluluto po, edible naman po. Ay. Mawala yung venom. Ah. Pagbuhay lang talaga sila delikado. Ikaw What's nga the yan, kung difference venomous, between paano poisonous nung and nahuli venomous? yan? Yung venom. Ano po sir, kumbaga Ah, yung okay. local Parang fishermen nataas namin ko yun dito po, ay yung Ano nga ba pinagkaiba? nagsusupply namin dyan, Venomous, knowledgeable na po about sa mga shells. Habang buhay pa, meron siya, Kumbaga may pangsungkit meron sila, siyang parte or may lamban na sila kayang ginagamit makalasa po. sa'yo. Ah. Poisonous is kapag kinain mo. Ah. Grabe ka, Then Besh. this Ang talino one, mo talaga. Ito naman yung ano po, mga worm shell kung sorry. tawagin namin. Kasi po para mga test moving shell. Kasi po sa lahat ng klase ng shell, sila lang po yung lumalangoy or tumatakbo po sa surface ng dagat. Ito yung buong shell niya, pero pag hinahati yan, yan po yung itsura nila sa loob. Equal talaga yung chamber nila po, kaya tinatawag din po sila mga chamber nautilus. Yung chamber nila is parang propeller ng submarine. Oo nga, okay. Kaya po yung first submarine na Nautilus 1, dyan po binibase yung concept nila. Yung Dyan submarine. po nasa yung ano po, yung mathematical equation na si Fibonacci po. Mirror lang po yung shell na yan, then collectibles item po. Ah. Ang price po niya, kung ibenta namin po, is nasa 150,000 pesos. Ah. Kahit yung ganyan lang. Yan mismo yung 150,000 pesos po. They're all over Philippines, sa Balot Island na sa Davao sila makikita or makukuha po. Then matatapuan mo sila sa lalim na 200 to 250 meters deep. Grabe. 150,000. Then this one is made... Mother of pearl. Ito yung mother of pearl. Yes. Ito pa, anong bumuha? Hindi na po, the mga mother. replica na lang po. Touching the mother of pearl. May mga Ako. ganyang klaseng shells po talaga. Dahil pero nawakan maliliit natin lang. yayaman din tayo. Pinalakihan lang po para may pa-size yung hitsura niya. Yayaman daw po eh. So, first time natin dito sa Panglao Church. Ayan, pasok tayo. Ay, hindi, St. Augustine Parish, Panglao. Basta Panglao Church. Ayan, at lagi akong nakatutuwa sa mga church. Kasi talagang work of art ang mga church. At yan, ito agad yung napansin ko, yung ceiling. Ang ganda ng ceiling. Ang ganda ng artwork na ceiling. Ayan, may tao sa harap. Churchy. So, maliit na church lang siya. Pero, mag-focus tayo sa artwork sa taas. Ang ganda. Okay pala yung combination ng brown and blue. Yun lang. Magsindi na tayo ng kandila. So, ngayon, may side trip tayo. Tapos na ang ating Panglao tour at may side trip tayo. Nakikita natin ngayon ang miracle fruit. At first time na makakita ng miracle fruit. So, anong bilog-bilog niya? Hindi siya, akala ng friend ko buko. Pero, hindi siya buko. Miracle fruit daw. Ang laki niya oh, na bilog na, parang dalandang, ang laki-laki. Ayan oh, ang laki. Pag nalaglag yan sa ulo mo, ewan ko na lang. Hawakan natin. Tigas. Ang tigas, besh. Ang tigas. Bakit kaya mayroon? Picture ng buto niya. Ah, oh. Parang ano yan? Parang Santol? lang loob. Sura na lang natin.
So, ayun, doon nagtatapos ang aming Panglao tour. Worth 2,000, which can be for 2 to 3 persons, diba? Tama. So, for 2 to 3 persons. Personally, I like the mode of transportation. Ang lakas maka-unwind. Nakaka-fresco. And then, sa akin, yung pinaka-gusto ko sa mga napuntahan namin, siguro yung pinaka-intriguing is yung cave. Nakaka-intriguing yung cave. Wala lang. Parang mysterious niya. In the way na siguro tagal ko na kasi hindi nakapunta talaga sa real cave. Tapos, nakakatuwa rin yung yung Shell Museum. Madaming alam nung tour guide. So, may mga poisonous na shell pala. Ay, no, correction. Venomous na shell. So, may mga shell din doon na worth 150,000 na nagtataka ako kasi wala man lang protection. 150,000 pala yun. So, yun. Hindi ko akalain magiging interesting siya for me. So, yun. Recommended ko itong tour na to.